nakikita natin, ito yung puro positive actually mga kapiksi, no? Aside from dun sa addiction na nakita natin na nagpapahirap dun sa relationship nyo, which is very burdensome sa inyo, guys. Kumaga, malaking factor siya na nakakapagpabigat dun sa relationship nyo, pero nakikita natin na mahal nyo yung isa't isa or mahal nyo yung partner nyo, and dumadating yung time guys na gusto nyong hiwalayan tong partner nyo or naiisip nyo na lumayo or makipaghiwalay sa kanya because parang nahihirapan kayo, nafe-fed up kayo, ganyan, nabibigatan kayo. But at the same time, lalo na kung may mga anak kayo mga kapiksi, parang hindi nyo rin magawang hiwalayan or iwanan yung person nyo. Hello guys, hello Pisces, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ito yung ating silip sa pag-ibig kapalaran para ngayong September mga kapixie, love reading para sa Pisces, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. General reading lang, pwede mag-resonate, pwedeng hindi, combination ng positive and negative energy. Pwede ma-pick up yung energy nyo, pwede ma-pick up yung energy ng person nyo. Roles can be reversed, mga kapixie. So, pwede comment down below guys, no, kung saan kayo naka-resonate na message or kung may mga naka-resonate na messages para sa inyo. Etong sa deck na to guys, tingnan natin yung mga nagaganap na sitwasyon sa inyong relationship. So, meron tayong addiction and cut down na energy. For some of you guys, no, maaaring nagkakaroon ng some kind of pwedeng mga bad habits, no, mga bad habits yung person nyo, mga kapiksi, na hindi niya makontrol, no, at to the point na parang na-addict na siya doon. So, pwedeng let's say for example, mga addict mag-inom, addict mag-barkada, addict sugal, or kung ano man na bad habit na kina-addict ka ng person mo na masyado na siyang naging dependent doon, and it's affecting you and your relationship mga kapiksi. Yeah, so may mga ganong klaseng addiction. Either ikaw ito or person mo. Pero most of the time, kung sino yung nakikinig ng tarot reading, sila yung nakaka-experience. So, ibig sabihin, maaring person nyo yung ganito na na-experience nyo sa inyong 3D or sa inyong physical reality. And then, parang gusto nyo yung maputol itong mga balakid na to sa inyong relationship, no? Meron tayong pampawala ng balakid subliminal, guys. If you are resonating with this message, dito sa ating channel may mga relationship subliminals tayo, and isa doon yung mga pampawala ng balakid subliminal. So dun sa pampawala ng balakid subliminals na yun, may mga affirmations para tumigil yung iyong person sa kanyang mga bad habits. And dahil ang bad habits ay balakid nga sa relasyon. So, pwede nyo pakinggan yun na maaaring makatulong para magbago yung inyong person and makat down or maputol yung kanyang mga bad habits para ma-separate siya. So, yun yung pinagdadasal nyo na parang matapos yung inyong paghihirap dahil dun sa mga bad habits ng person nyo, mga kapiksi. Pwedeng hindi kayo nag-uusap ng person mo or parang ang hirap niyang kausapin. Lalo na kapag nandun siya sa impluwensya ng kanyang kinaaadikan, no? Priority niya yun, or masyadong nakafocus yung kanyang attention doon. I'm sensing na for some of you, maaaring kailangan yun ng tulong ng ibang tao. Yung mga rehabilitasyon, ganyan, or counseling, I don't know, hindi ko alam. Pero maaaring kailangan yun ng tulong ng ibang tao para maresolbahan etong issue na to. You can only do so much sa part mo, pero syempre kailangan, kung gusto niya magbago, sa kanya din, 'di ba? Dapat meron ding effort sa side niya. So yung sa inyo, ang magagawa niyo lang is magdasal and habaan yung pasensya or tulungan siya at least na maliwanagan na itigil niya na yung kanyang mga bad habits, mga kapiksi. Alright? And then, for some of you naman guys, no, if in case hindi kayo naka-resonate dito, yung iba naman sa inyo, parang welcome naman kayo makipag-date, meeting someone, ganyan. Kung kayo ay wala pang relationship or single, ganyan, naghahanap ng mga ka-date, mga kapiksi. Yung iba, I'm sensing na baka nandun din kayo sa mga dating app, which is uso na nowadays, diba? Lalo na kung naghahanap kayo ng mga foreigner. Hindi ko alam, mga kapiksi. Yun lang yung parang
nahagap ko. Okay? Yeah, yung mga dating apps, ganyan. Yeah, so, yeah. And yung iba naman sa inyo, parang feeling ko, if nandito kayo sa relationship na to, parang namimiss nyo na makipag-date dun sa person nyo. Kasi parang hindi na kayo nakakapag-date dahil sa mga problema nyo sa kanya or sa kanyang addiction. Okay? So, comment down below, Pisces, no, if naka-resonate kayo, saan kayo naka-resonate, kung naka-resonate ba kayo dito or dito. Comment down below kung may naka-resonate na message sa inyo. So, dito naman, guys, tingnan natin yung love energy nyo gamit itong deck na to. Shuffle ko tong cards, guys. Hanapin ko yung energy ng love at saka yung energy ng Pisces. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna tong video na to regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so mag-avail ka na ng course, Kapiksi. Sobrang ganda talaga niyan. And meron din tayong email coaching, mga Kapiksi, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyong i-manifest sa buhay nyo, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, mga Kapiksi, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me, guys. So, for prices and discounts, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. So, ito yung love energy, mga Kapiksi. Tapos, ito naman yung energy ng Pisces. Nakikita natin, ito yung puro positive actually, mga Kapiksi, no? Aside from dun sa addiction na nakita natin na nagpapahirap dun sa relationship nyo, which is very burdensome sa inyo, guys. Kumaga, malaking factor siya na nakakapagpabigat dun sa relationship nyo. Pero nakikita natin na mahal nyo yung isa't isa or mahal nyo yung partner nyo. And dumadating yung time, guys, na gusto nyong hiwalayan tong partner nyo or naiisip nyo na lumayo or makipaghiwalay sa kanya because parang nahihirapan kayo, nafe-fed up kayo, ganyan, nabibigatan kayo. But at the same time, lalo na kung may mga anak kayo, mga Kapiksi, parang hindi nyo rin magawang hiwalayan or iwanan yung person nyo. Kasi kapag ka sober naman siya or kapag ka, let's say for example, wala siyang topak, hindi siya nakainom or wala siyang kumaga hindi siya addicted ganyan sa bisyo niya. Kapag matino siya, matino siyang tao. Mabait siya sa'yo, maganda yung pakikisama niya, nandun yung kanyang tender love and care na pinapakita sa iyo. But kapag ka siya ay nasa ilalim ng impluwensya, let's say for example, alcoholism yung kanyang addiction, kapag siya ay nasa ilalim ng impluwensya ng alcohol, doon lumalabas yung mga negative traits, negative attitude, mga masasamang pwedeng gawin ng person mo. So, yun yung nagpapabigat sa inyo, mga Kapiksi. Pero sabi ko nga, kapag siya naman ay matino, ganyan, hindi naman ito salbahe sa'yo, no? Mabait nga siya actually. Meron siyang kabutihang loob. Yun nga lang, medyo kailangan talaga ng person na to ng tulong para magbago, mga Kapiksi. For some of you, maaaring may karmic din yung inyong connection, guys, no? So, this may be a relationship from your past life pa na nauulit ngayon, mga Kapiksi. And feeling ko naman, mga Kapiksi, kapag ito'y kinausap nyo ng maayos at matino during yung mga sober times niya, maaari naman siyang magbago. Actually, parang feeling ko, hindi ka binibitawan ng person mo. I'm sensing na yung iba sa inyo, parang binring up nyo na sa kanila na ayoko na, maghiwalay na tayo, nahihirapan na ako. Pero parang paulit-ulit kang, pagka yun ay binibring up mo na lasing siya or ganyan, inaaway ka niya. Pwedeng nasasaktan ka niya, literal na nagkakapisikalan kayo. Pero kapag siya ay sober naman, no, parang nagsusorry naman siya. So, ibig sabihin kapag wala siya sa impluwensya ng alcohol or ng kanyang addiction, alam niya, humihingi siya ng tawad, nag-apologize siya sa'yo, nagsusorry siya
sa'yo mga kapiksi. Strong fire sign energy, Aquarius, Aries, Leo, Gemini, Aries, Leo, Sagittarius. So, maaring may ganyan sa kanilang natal chart yung inyong person mga kapiksi. And nakikita natin na parang yung iba sa inyo guys parang ilang beses na nag-promise itong person mo na magbabago siya. Comment down below guys if naka-resonate kayo. Parang ilang beses na siyang nag-promise na magbabago siya, pero nandun talaga yung pressure ng addiction sa kanya. So minsan or most of the time hindi talaga siya makalayo or makaiwas. Iba kasi yun guys kapag addiction na, 'di ba? Parang kape lang 'yan. Parang kape lang yan na hinahanap-hanap mo. Sino ba yung mga addict sa kape? Taas kaway, mga nakaka-relate, mga kapiksi, comment down below, no? Yung parang hinahanap-hanap ng katawan mo, di ba? Parang sanay ka na, nakasanayan mo na, hinahanap-hanap mo na siya. Ganun yung mga nararamdaman ng mga may addiction sa isang particular na bagay or, I don't know, sitwasyon, ganyan. And probably yun din yung pinagdadaanan ng person mo and kailangan niya ng tulong. Guys, this will not resonate with all, no? Hindi to makaka-resonate sa lahat kasi hindi naman lahat kayo may mga addiction yung mga person nyo, pero just in case na maka-resonate kayo guys, kailangan ng person nyo ng tulong. So it's either kayo yung tumulong sa kanya or humingi kayo ng tulong sa ibang tao, pero kailangan nyo rin siyang kausapin kasi kailangan meron ding permiso niya, no? Permiso niya na para matulungan siya na makalayo. Lalo na kung yung iba sa inyo guys, kasi feeling ko meron kayong mga anak or maliliit na mga anak, no? Kaya nahihirapan din kayong iwanan yung person yung mga kapiksi. Alright? So, yeah, that's your reading. Pisces, tingnan pala natin tong mga love advice para sa inyo guys. Additional na love advice para sa inyo. Alisin ang galit sa puso, matuto kang magpatawad. So, ito talagang person mo, kailangan to ng endless na forgiveness. Lalo na kung mahal nyo naman, tapos addiction talaga yung kanyang problema, mga kapiksi. Actually, hindi lang forgiveness yung kailangan niya. Kailangan niya ng tulong, guys, no? Sabi ko nga sa inyo, it's either kayo yung tumulong sa kanya or ibang tao, but then again, kailangan ng permission ng person mo para magbago siya. So, daanin nyo sa mabuting usapan, pagdasal nyo guys, and i-affirm nyo, no, na willing siya para tuluyan siyang magbago and para tuluyan maging ma-okay yung relationship nyo. Again guys, everything is changeable and malleable, no? Even your person, pwede sila magbago, pero kailangan magbago yung perception nyo about them para magbago din sila and mag-reflect yan sa inyong 3D or sa inyong physical reality. So, always convince yourself na willing siyang magbago, gusto niya magbago, mahal niya ako and gagawin niya lahat para sa akin, magbabago siya, etc. etc. Mga kapiksi. Alright? So, comment down below, Pisces, if naka-resonate kayo. Ito yung ating money reading guys for September. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing mga kapiksi, and see you again next time. I love you all guys. Have a nice day. Bye-bye.